Hello everyone! Salamat po sa panonood. Thank you for tuning in to my YouTube channel at sa mga nanonood naman sa Facebook, salamat po. And welcome sa mga bago. Di ba? I-share nyo naman to para naman masaya. So ayan, nasa break room ako. Mag-isa ako sa break room at sinasamantala kong mag-record. So, ito lang, ang mga tanong ng karamihan ay tungkol sa pagba-buy out. Okay ba mag-buy out? So, ito na yung masasabi ko. Wag yun ang isipin. Kung yun agad ang nasa isip nyo, kasi masiset nyo yung mind nyo about buying out, which is not good. Oo, pumunta kayo rito para magtrabaho. So, put your heart dun sa trabaho nyo. Unless talagang wala kayong support na nakukuha sa agency ninyo, unless talagang sobra na hindi nyo na matake yung pang-aapi sa inyo, baka kayo ay inaabuso or may hindi magandang nangyayari, syempre ibang usapan yun. Pero kung ang reason nyo lang is mag-buy out lang kasi gusto nyo makalaya, gusto nyo tumaas yung sahod ninyo, ano pa ba, gusto nyo makapamili ng employer, makalipat ng state, kung yun lang yung mga reasons niyo pero wala kayong matinding dahilan, wag na kayong mag-buy out. Mas maganda na makompleto nyo yung kontrata nyo. It's best for you to complete your contract. Ang advantage pag na-complete ang contract is pag maganda yung facility mo, pwede ka nilang i-absorb. Okay? Ang advantage pag na-complete yung contract, syempre maganda yung track record mo. Ang advantage pag na-complete yung contract is, syempre maganda, mabango ka sa immigration pag ikaw ay nag-apply na for citizenship. Kasi EB3 yung visa mo, so you're expected to be working. And of course, pagka nakompleto mo yung visa mo, makikita yung contract mo, makikita nila yan na maganda. Pero I'm not saying na makaka-apekto yan just in case na mag-buyout ka. Kasi kung nag-work ka naman after mo mag-buyout, ay hindi pa rin magiging problema. Ang gusto lang talaga ng US is ikaw ay nag-work kasi EB3 yung visa mo. Okay, so ano pa yung advantages? Ang advantage, ako personally sa MedPro, very supportive kasi yung pinaka ERM or Employee Relations Manager ko sa MedPro. So lahat ng hinaing ko, very personal siya Lahat ng hinaing ko, problema ko sa facility, ganito, ganyan, nasasabi ko sa kanya at tinatry niyang isolve lahat. To be honest, yung naging problema ko dun sa dati kong pinag-workan ay na-resolve niya. Kaya nandito ako, lumipat ako from one state to another kasi hindi ako okay doon. And ayoko nang i-discuss. So, hindi ako okay doon, hindi ako masaya. Sa tingin ko, hindi sila patas. So, dahil dyan, ginawa ng paraan ng agency ko, nailipat ako. At so far, okay naman ako dito sa nilipatan ko. This facility is far better. May structure, may respect, may inclusion. So, yung respect kasi importante yon. Pero, minsan, kahit may respect kung walang inclusion, pag sabi inclusion, hindi ka part, you feel that you are not a part of the group. You're not a part of the team. They respect you, hindi ka nila binabastos, they don't treat you badly, but you feel that you don't belong. So, yun yung tinatawag na inclusion. Dito, meron akong nafe-feel na inclusion dito. So, dito ko napagtanto, this is the only time that I realized na hindi lang puro respect, kailangan may inclusion. Kasi, they can be respectful, but if they don't feel that you're part of them, that you are welcome, it's not good. Hindi talaga maganda. So, wag na lang. Kaya nagpalipat talaga ako. So, may ganun talaga masaya sila sa ganun. So, yun ang kagandahan dito sa aking agency. Sila ay matulungin sa akin. So, wala akong nakikitang dahilan para mag-buy out. So, I'm happy. I'm happy to complete my contract. To be honest, ang ganda-ganda ng offer sa akin. I am given the best offer. Ang taas ng offer. Ang ganda ng lugar. Although nakakapagod pero maganda. Okay naman yung mga tao. So, disadvantage naman tayo. Disadvantage, syempre, pagka nag-buyout ka, magbabayad ka ng malaki
40,000 kay MedPro. Syempre prorated yan kung ilang buwan na yung na pagtrabahuan mo. At ang disadvantage pa is syempre ang pangit ng record mo. Hindi ka nakatagal. Pero syempre I can't blame those who are really fed up, like if they're not getting the right support. I can't blame them. Ang advice ko lang sa inyo, if you really wanna buy out, is just make sure that you will work right away. May work kayo agad. Oo. Para hindi maka-apekto sa application nyo for citizenship. Tingnan ko kung babalik na ako. May 6 minutes pa ako. So, ano pa ba? So, yun lang yung naiisip kong pwede kong i-share sa inyo na overall, ito talaga yung take ko. Do not buy out. Do not buy out. Ang gawin nyo kung may problema kayo, communicate. Hindi yung nagtitiis kayo hanggang sa sumabog na kayo. Hindi ganun. Try to communicate. Sa workplace pa lang, i-communicate mo na yung problema mo. That's what I did. Makipag-communicate ka sa manager mo dun sa workplace. Makipag-communicate ka dun sa manager mo dun sa agency. So, lahat gawin mo. Pag hindi na-address, itaas mo pa, yung mas mataas pa ang i-approach mo. Pag walang-wala na talaga at talagang sukol na sukol ka na, then maybe it's best for you to buy out. Pero syempre, walang assurance na yung next facility mo is magiging okay. Pero at least, you are trying to protect yourself. You're trying to take care of yourself, and I can't blame you if you do that. Okay? So, yun lang po yung take ko. Pero I pray na sana kayo, kung sino man yung nanonood ngayon, I pray na sana maging okay kayo sa work ninyo. Yun yung panalangin ko para sa sarili ko. Sana kayo ay irespeto, kayo ay ituring na kapamilya, kayo ay maging masaya. Okay? Maging masaya to be able to serve yung ating mga pasyente. So, yun lang po. Salamat po sa panonood and have a great evening. Morning. O, 3:30 na pala rito ng umaga. O, panggabi kasi ako. So, salamat po sa panonood. Bye.